sa dagat, hiniling niya, ipasyal nyo naman ako doon sa yung mga parang bundukin. So dinala siya doon, merong bundukin sa amin mga pine tree. Pero yung pine tree na yun, na magandang lugar, it's a memorial park. Hands of Heaven Memorial Park. Sabi daw niya sa mga kapatid ko, sana makabili tayo ng ano dyan, lote. Sabi daw ng kapatid ko, kuya, marami tayong pwedeng bilhan ng lote, bakit yan ka pa bibili sa Memorial Park? Sagot daw niya, we can make it as a business. Sabi daw niya, ganun, pwede naman nating ibinta ang Memorial Park. Tayo pala, naghahanap na siya kung saan siya ibabaon. So in short, nung siya nawala, that was Sunday. Siyempre maraming, it's a Sunday service, worship time. Nandoon na yung ano niya, na ilagay na siya sa kabaong, na nakaano. So lahat ng taong dadaan, na mga kakilala namin, they're wondering, bakit merong kabaong dito sa kanila? Sino ang nawala? So may isang lumapit na mag-asawa na kamotor. Nakita nila yung kabaong na ang nakalagay yung asawa ko. And that couple has been experienced the blessing through my husband. Kasi that time daw may sakit yata ang parents nila, at yung husband ko ang nagpunta sa kanila para ipag-pray yung parents nila, and their parents get well. So natanim sa isipan nila yung good thing na ginawa ng asawa ko. Tapos sabi po nila sa akin, meron na po ba kayong luti na paglalagyan ng body ni kuya? Sabi ko, wala pa. Sabi ko ganun kasi wala akong budget para ilagay sa isang private. Para yung couple na yun, may binili silang property nila doon. Luti nila na 3 luti. And you know what God made? Na they bought the lot in that memorial, Hands of Heaven Memorial. Binili nila ng 120 ang bawat lote. Alam nyo, sabi sa akin, ate, your husband was been a blessing to us. Because of him, my family became born again, and my mom, who was sick during that time, siya po ang nag-pray sa nanay namin at gumaling. Sabi ganun sa akin. In return sa ginawa po niya sa amin, we will give you 1 lot of our lot in Hands of Heaven Memorial Park. Isa pong magandang park yun talaga, Memorial Park. Maganda po, mga pine trees ang mga nakapaligot at mga Bermuda grass. Hindi ko po alam kung paano ako magpasalamat sa Diyos. And yun yung 120, siningil lang sa akin, 60 kalahati. Sabi sa akin, bigyan mo lang kami ng kalahati, ate. Blessing namin yung kalahati para sa inyo. Alam niyo po, talagang hindi ko po talaga alam kung paano ako magpasalamat sa Diyos. Natupad yung pangarap ng asawa ko na maibaon siya doon sa Hands of Heaven, doon sa nakita niyang park na maganda talaga. So yun, naitabi ang kanyang labi ng maayos sa isang magandang lugar. And that's how God has made all things possible. Hindi man niya ako sinagot sa panalangin kung gumaling ang asawa ko, pero He provided all the things na kailangan po namin. Thank you for greetings, Sis Yali. Yeah. Thank you so much. Yes, it's my 21st year anniversary today. And I have to be strong. I have to be courage. I need courage and strength. Yan, may nakaalalang kaibigan natin. Isa nating kaibigan na kaalala. Sabi niya, ate, happy anniversary. Those friends know my husband. And they remember. Because those friends here in Hong Kong, when my husband was died, mga kapitbahay ko, sabi ko, uwi ako. Nakita nila akong dala-dala kong malingkit na dita. First time that I'm going home with very small luggage. And they are wondering, where are you going? Why you're having your small luggage? Yung employer ko, hinatid pa niya ako. My employer, the man, helped me to carry my small luggage and take a taxi to the airport. Kaya, ayun. And the Lord is always the God of provider, the God of comfort, the God of strength, and the God of